activity of People's Initiative o PI is... Pero kung hahayaan natin ituloy ang PI na ito, mawalang galang. Pero PI talaga. Ang termino ng mga nakaupo, hindi lamang ng Kongreso, kundi pati sa Senado. For People's Initiative. We also look for With that, we have set the agenda, and by way of opening, nais ko lang sabihin na kung minsan may mga sakit na kapag ginamot at biglang nawala ang sintomas, akala natin wala na. Akala natin magaling na yung tao. Akala natin napuksa na natin ang sakit. There are senators who have manifested their presence in the building, and with at least a single member present, the chairperson hereby declares a quorum. colleagues and to all our resource persons, isang mapagpalang umaga sa ating lahat. I would like to thank Madam Chair, Senator Amy Marcos, for leading the Senate inquiry to ferret out the truth on the alleged payoffs and misrepresentation in the signature campaign for People's Initiative. We also look forward to today's discussion on the very important issue on the adequacy of RA number 6735 as an enabling law for the constitutionally established system of People's Initiative as a means to introduce amendments to the Constitution. At this juncture, I would like to commend the COMELEC led by Chairperson Garcia in suspending all their proceedings relative to the ongoing politicians' initiative. Kahit po suspendido ng COMELEC ang pagtanggap ng mga perma, kailangan pa rin nating bigyang linaw kung paano at sino ang mga nanloko sa ating mga kababayan para makakalap ng perma para sa Politicians' Initiative. Layon po natin na mabunyag at bigyan ng mukha at katauhan ang mga nagpasimuno ng panlilinlang at pagsasamantalang ito. Sa panahon People's Initiative noong Christmas break, ang una ko pong naitanong, bakit po palihim? Bakit po parang binalot sa misteryo at sinamantalahan ng panahon na kasama natin ang ating mga pamilya sa Noche Buena? Naging malinaw sa akin sa kalaunan, ang magnanakaw, palihim na nagtatrabaho. And this is theft, Madam Chair. Ninanakaw ang ating demokrasya. Ninanakaw ang isang mahalagang check and balance sa gobyerno para isulong ang pansariling interes. Ang interes ng nasa poder. I understand that there are those who support amending the economic provisions of the Charter. Ako po, idedebate ko yan ng matindi. Lalo na malinaw ang banta ng China. At alam natin ang interes niya sa ating likas na yaman, sa ating critical industries. Pero kung hahayaan natin ituloy ang PI na ito, mawalang galang. Pero PI talaga. We hand our sensitive industries to China on a silver platter. Binibigyan natin ng executive ng kapangyarihang mag-extend ng term limits. Hinahayaan natin na magpasya ang makapangyarihan na basta-basta mag-declare ng martial law. So this is not about just the Senate, Madam Chair. This is not a fight just for the survival of the Senate. This is a fight for our collective democracy. Nang una, para maliwanagan ng ating mga kababayan ang talagang nangyayari sapagkat marami sa kanila ang naririnig lang yung mga makukulay na salita sa news, pero yung mga tunay na issue ay hindi naman talaga nasusundan. Sa ating mga kababayan, ang Senado po at mga senador ay hindi takot sa pagbabago. Ngunit pagbabago na dapat naaayon sa kabutihan ng ating mga kababayan. At hindi ko lang po ito sinasabi dahil ito po ay talagang ginagawa na ng Senado kung totoo pong ekonomiya nakatutok ang pakay ng mga nagpapapirma. Bakit hindi na lang po nilagay yon sa kanilang petisyon? Bakit ang nakalagay dito ay voting jointly at the call of the Senate President or the Speaker of the House?
So bakit hindi na lang nilagay na sa ating mga kababayan, payag ba kayo na baguhin natin ang mga probisyon na nakatutok sa ekonomiya? So malinaw na meron silang ibang pakay dito. Sa ating mga kababayan, bakit po ito delikado at nakakapag-alala? Unang-una, kahit na ano pwedeng isingit dyan. Pwedeng palawigin ang termino ng mga nakaupo, hindi lamang ng Kongreso, kundi pati sa Senado. Okay lang naman kung gusto ninyo yon, pero gawin ninyong malinaw na yun ang gusto ninyo. Pangalawa, pwede ang mga dayuhan magmay-ari ng lupa sa ating bansa. Bagamat sinabi ng ating Pangulo na tutol siya dito, pag nagbotohan na, wala nang control dyan. Ngayon lang, hindi payag ang ating saligang batas na magmay-ari ang dayuhan ng lupa sa ating bansa, pero naghahari-harian na ang ibang mga dayuhan katulad ng mga pogo. Pangatlo, pwede rin nilang sabihin na huwag na tayo mag-eleksyon sa mga darating na taon. Paano naman ang karapatan ng ating mga kababayan na pumili ng kanilang mga leaders kung palpak ang mga namamahala? Kaya nga may term limits para mapatunayan mo kung ikaw ba ay talagang kaya ang ginagawa mo at katanggap-tanggap bilang mamuno. So sa ating lahat, dahil sa hirap ng buhay ngayon, ang ating mga kababayan ay napipilitan na lang, sige, kahit 100. Ganon kamura ang buhay ngayon na sa ganoon kaliit na halaga ay napapapirma. Kasalanan ba nila yon? Hindi ba? Ibig sabihin lang nun, marami pa tayong trabahong dapat gawin at hindi nakatutok sa issue na sinasabi nilang napaka-importante itong pinapapirma nila. Hindi ba trabaho, presyo ng bilihin, katatagan ng ating republika ang mas mahalaga? So maraming salamat muli sa ating mga dumalo ngayon upang mas maliwanagan ng ating mga kababayan bakit natin ipinaglalaban ang tamang proseso para sa ating kapakanang lahat. Maraming salamat po. Maraming salamat. And with that, I'd like Madam to... Chair, Yes, I please. won't make Senator. any introductory statement, but I'll go straight to the questions at the appropriate time. Thank you very much. Yes, we welcome that. Senator JV, please. Thank you, Madam Chair. Sa umagang ito, nasabi na ng ating mga kasamahan, yung mga gusto rin natin malaman. Anyway, ang lagi ko pong sinasabi, ang People's Initiative or ang CHACHA is really a very divisive activity. Sa ngayon, ang dami nating problema, ang kinakaharap, ang dami nating hamon na dapat pinagtutuunan ng pansin. No? Andiyan po ang inflation, yung mataas na presyo ng bigas at bilihin, yung infrastructure natin na kinakailangan nating humabol sa ating makarating bansa para maging kaaya-aya tayo at maging attractive, energy at iba pa. Ang nakakalungkot po ay there's a time for everything. No? And na sa nakita natin noong nakaraang araw, Madam Chair, naging all-out war na, naging hell broke loose, nagkaaway-away na, political bickering started very early. Ang ganda ho na sana ng sinimula natin. And I feel frustrated, Madam Chair, that we in the Senate we have passed the important piece of legislation that would serve as a framework and direction on which this administration would take in the next 6 years, para pong nasasayang dahil po sa ganito pong activity. Gusto rin ko na, siyempre, tulad din ating mga nabanggit na ating makasamahan, gusto natin malaman yung third mode of changing or amending the Constitution, which is the People's Initiative. Kung tunay po na ito ay People's Initiative, we always regard the people's voice as sovereign above everything. Kaya lang sa mga nabasa natin, sa mga impormasyon na ating nakalap, talagang mukhang tila ito'y may bahid, may strings attached, ika nga. So yan ang gusto natin malaman sa umagang ito. At siguro dapat din malaman natin, mga kababayan, this activity of People's Initiative o PI is not only the fight between the Senate and the House of Representatives. Dapat malaman din nila kung ano pa ang implikasyon ng mga ito. Dapat natin may paliwanag. Base doon sa inyong mga video na pinakita, Madam Chair, ay talagang maliwanag na ang mga taong pumirma, hindi po nila naintindihan ang kanila pong pinirmahan.
So with that, Madam Chair, I will also ask questions later on. Thank you po. Thank you, Madam Chair. Bato, when you're talking about mga kulto, talagang nagtatago sila ng identity. For the mere fact na baka naman po ang hahabol sa kanila ay politiko din. Dahil in-establish natin dito ay mga politiko ang nagtutulak nito, kaya politicians initiative, ika nga sabi ng ibang mga kasama natin. So, sa aking pananaw, wala pong violation kung sila po ay nagtatago lang ng mukha nila dahil naka-livestream po to sa buong bansa, ayaw din nilang ma-expose ang kanilang sarili. I think we have to give them that right. And we've been practicing that here in the Senate. Of course, when they give their testimony for legal purposes, lalabas talaga yung mga pangalan at identity nila. But for this, in all intents and purposes, if we want to find out the truth and ferret the truth na hindi po sila matatakot, we should protect their identity at this point in time. Our rules allow it. I do not know the rules of the House of Representatives, but the rules of the Senate allow that their identities may be protected until, of course, the actual factual certification or subpoena and rather affidavits will be issued for our courts, no, for the cases to be filed. So, yun lamang po, Madam Chair, hindi po natin kailangan silang pilitin, no, at this point in time na i-reveal ang kanilang sarili. Kasi kung hindi, maraming matatakot sa mga hearings natin. Walang maglalabas. There's a whistleblower act. So, we can protect them, no? And not only the PNP, the Senate can also extend protection to these witnesses. So, yun lamang po, Madam Chair. Yes. Might be more than one Anthony A. Abad, who happens also to be a lawyer. So Yes, we need to Senator, look for but this we can person. we can start with him. Yes, This is an A4 sheet of paper, that's right. 10 signatories per sheet. If Anthony Abad is out to get 8 million votes to satisfy the threshold of 8 million, this is the requisite of the People's Initiative, he will need 800,000 pieces of this A sheet. Nakita ko po yung nakakuha ko ng isang ream nito. This paper was imported from Indonesia. This is 70 GSM. I want to ask Anthony Abad, kinuwenta ko po kung magkano siguro about 1,500 something reams. ₱500,000 pesos, ito pala mong papel. Ipiprint mo ito, palagay mo na lang ₱2. 800,000 seats at 1.6 million plus 500, that's about 2 million. Saan niya kinuha ni Anthony Abad? Maybe we can ask questions directly from this guy. Hindi yung mga nakatakip ang mukha. They're so brave enough not to be able to expose their faces in the public. I'm sorry, Mr. Senate President, but I read your rules of evidence. If the substantive rights of people affected in this hearing, they should also be protected. How can we, for example, confront the accusers if they are all masked? Hindi po ganito. I am not defending the Speaker of the House of Representatives. I will repeat this. If this investigation will find out na siya po ang nagpondo, I will politely ask him to step down. Pero alimbawa po kung ito'y ginawa ni Anthony Abad out of exasperation, out of frustration, because I think for the longest time, the House of Representatives have been inviting the Senate to meet with us on a constituent assembly, and the Senate repeatedly refused us. This is on record, Madam Chair. Kahit kailan po hindi natin magagampanan, hindi natin magagamit yung isang modality to change the Constitution, which is the Constituent Assembly. Every time an invitation is issued to the Senate by the House, ang answer po, deadma. Deadma. So kailan po natin gagamitin ang Constituent Assembly? We cannot. It's impossible. Sa sinasabi ng Senate, well, ang dami pong Okay, bago kami makipag-meet sa inyo, you will have to agree that separate voting, ganun po palagang nangyayari.
Ito po ang nangyari. Ako po matagal na sa Congress. Kung hindi ako nagkakamali, Madam Chair, panahon pa po ni Speaker Belmonte, pinag-iisipan na natin to. Restrictive economic provisions, blah, 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 blah. But we never agree just to meet. Alam po ninyo, Madam Chair, ang pinag-uusap, mag-meet lang po tayo. Tsaka na po natin pag-uusapan kung yung 3/4 is voting separately or not. Madam, Sino lathala ng isang TV commercial. But I would like to return to the question of Attorney Anthony A. Abad. May nakikita naman po akong at least 3 resource persons mula sa PIRMA. Perhaps, Madam Chair, the PIRMA resource persons can confirm if they indeed engage the services of Attorney Abad, Madam Chair. Just for the safety and security of our witness who's here in person, if you will allow, pakinggan muna natin yung ating testigo at pagkatapos nun, balikan natin ang ating mga abogado pagkat marami po sa ating mga kasamahan ang gusto magtanong rin sa kanila. Salamat, Madam Chair. I submit and then I will await the answer of either Attorney Avisado, Mr. Onyate, or Attorney Gana about Attorney Anthony A. Abad and his relationship with PIRMA. Thank Salamat. you. Agyamanak, Madam Chair. Thank you for your forbearance. Maraming salamat po. Nais kong tawagin yung testigo na personal na dumayo rito. Nais mo bang basahin ang salaysay mo sa nakiusap sa iyo tungkol sa pagpapapirma? May sasabihin po kayo kasi ang sabi rito ay ang kapitan ninyo hindi kaalyado ng mayor at ng congressman ninyo. Kaya ano ang nangyari? Ipaliwanag po ninyo, please. Good afternoon po, Madam Chair. Your Honor, dumating lang po kasi yung form sa amin. Tapos tinanong sa akin kung para saan yon. In-explain ko lang po dun sa kapitan kung para saan yung form. Tapos kahit siya ayaw niyang pumirma kasi ayaw niya nun. Tapos po inutos lang po sa barangay health workers na papirmahan yung gusto lang pong pumirma. Saan galing yung form sa pagkaalam ninyo? Kasi kalakip nun, di ba, may listahan daw? Galing po sa LGU. Galing sa mayor or sa congressman? Sa Congress po. Sa opisina ng kongresista, yung listahan. Opo. Tapos, pinadala yung listahan kasama nung formularyo, yung form na pinapapirma. Ganun ba yun? Form lang po yung nakita ko. Paano mo alam kung sinong papapirmahin? Sinabi lang po na kailangan pumirma lahat po dun sa barangay namin. Okay. Pumirma naman kayo. Ako po, hindi po ako pumirma, pati po yung kapitan. Bakit? Ayoko po. Bakit ayaw ninyo? Hindi ninyo maintindihan dahil English? Naintindihan ko po, pero yung ibig sabihin kaya ayoko pong pumirma. Okay. So ayaw ninyo na paltan yung saligang batas, yung voting jointly, at iba pa. Opo. May sinasabing perang ibibigay ba? May narinig po ako. Ganon. At may nabigyan ba ng pera dun sa mga pumirmang hindi katulad nyo? Wala po. Tumanggap ba yung mga BHW ninyo? Wala rin po. Wala naman. Pero yung kapitan ninyo, pinangakuan ba sila? Hindi po. Hindi rin. Tapos, ano pa yung masasabi mo tungkol dito? Palibasa siguro, yung kapitan hindi kaalyado ninyong mayor at kongresista. Tama po ba yun? Opo. Naintindihan ba nung mga kasamahan ninyo o kabarangay ninyo yung pinipirmahan nila? Hindi po. Ang alam po nila ayuda. Alam nila ayuda kasi yun ang pangako, no? Opo. Sino nagsabi na ayuda yun? Yung BHW, utos ng City Hall? Ganun po ba? Yung perception lang po siguro nung mga nando kasi parang nagte-trending na po kasi siya. Tama, trending na may ayudang kalakip yun. Opo. Oo. Tapos, linilista ba yung mga pangalan nila?
Sa alam ko, hindi ko po alam kung nililista po. Pero marami bang pumirma doon sa barangay ninyo? Konti lang po kasi nung sinubmit po yun, dahil may deadline daw po, binalik po kasi yung forms kasi kulang daw po yung mga pirma. Ano yung deadline? Kasi sinasabi daw, ang presidente daw ang nirarason. Tama ba yun? Opo, yun po ang sabi. Ano daw ang kinalaman ng presidente dyan? Ang sabi po is utos daw po yun ng presidente. Ano daw? Ano ba? Utos daw po yun ni BBM. Utos yun po ni yung BBM. exact word. Ay, ganon. At sumusunod lang sila. Opo. Eh kung utos ng Pangulo, ba't hindi ninyo sinunod? Meron po akong freedom of choice. Okay. Recording in progress. Sige. At yung mga kaalyado lang ni Mayor ang binigyan ng pera, tama ba yun? Hindi ko po alam. Kasi meron nagbanggit ng katulad nun. May dadagdag ka pa? Wala na po. Bakit ka takot? Ba't ka nagtatakip ng mukha katulad ng sinabi ni Congressman Marcoleta? Babalikan ka ba? Pwede po. Nino? Kasi po, hindi ko po masabi dito kasi matitrace po nila ako eh. Pag sinabi ko po yung dahilan. Ganon. Pero opisyal, Opo. mga opisyal, babalikan ka dyan sa lugar ninyo. Opo. Sige. May maidadagdag ka pa o yung mga kasamahan ko, may katanungan po kayo? Yes, Senator Bato, please. Madam Chair, this is not a question to our resource person. Just would like to inquire if it was ruled by the chair that Anthony Abad will be issued subpoena for the next hearing. Yes, I think motions were received and It was rolled certainly we have resolved to send a subpoena to the said Attorney Abad. Although I think information was sent to this committee that he has flown overseas. Overseas? Okay. Madam Chair, dagdag lang ko konti, Madam Chair. No? I just would like to react to the statement of Attorney Rodante Marcolita. Congressman Marcolita, kung sinabi po niya, Madam Chair, na siya ay nasasaktan dahil para bang alluded to yung buong lower house na sila ang nasa likuran nitong People's Initiative. Ako rin ay nasasaktan when he alluded the Senate as the opposition palagi, dahilan kung bakit hindi natutuloy yung economic chacha. Ako po'y gusto ko'y parating, Madam Chair, na in fact, during the last Congress, kaming dalawa ni Senator Tolentino, nag-file kami ng resolution for economic chacha. And nagbabago po yung composition ng Senado at pareho na rin sa lower house, nagbabago rin composition. So hindi po rin masabi na kung nag-upos sila ngayon, mag-upos na yan forever. Nagbabago po. Kami po ni Senator Tolentino, nag-file po ng resolution. Kaya masakit po sa amin kung sabihin niya, nilalahat niya na ang buong Senado ay ayaw sa chacha. Kami po nag-propose. So, yun lang po. Gusto ko lang liwanagin, Madam Chair. Again, he is a good friend of mine, Congressman Marcolita. There's nothing personal about it. Gusto ko lang rin parating sa kanya yung mensahe na kami po ay pro-chacha rin, lalong-lalo na pagdating sa economic reforms. Madam Chair, we can simplify this. Maybe we can have a stipulation. Can the Senate stipulate that of all the initiatives taken by the House to engage you as a constituent assembly, all these initiatives have been refused? Wala pa tayong, hindi pa po tayo Madam nag-meet. Chair, as Senate President, as the leader of this institution, I can categorically state that we have not refused any measures. Matter of fact, I filed last week, RBH 6, which is to discuss economic provisions of the Constitution. So, Only to change your mind 3 days later, Mr. Senate President. did I ever say, for the record, did I ever say I am no longer pursuing this? Please cite the record that I said I will no longer pursue this. Well, it's in the Yes. privileged speech I heard by no. one of you. No. I'd like They to are correct now- misconception of my dear friend, Congressman Marcoleta. We are just fighting this PI first.
because this PI, this fake People's Initiative, is going to undermine the processes of voting during the discussions of constitutional change. Hindi po kami papayag na makapon ang Senado kasi mawawala po ang bicameralism that is stipulated 5 times in our Constitution and provides for the checks and balances of our institutions. Yun lamang po. Wala po tayong pinag-aawayan kundi itong PI kasi alam mo, sa totoo lang, Madam Chair, we're veering away from the topic here. But really quickly, kung yung People's Initiative, kung linagay po nila dyan, sino bang mga proponents dyan? Kung linagay ng pirma dyan to amend the, for example, public services to allow 100% foreign ownership, sa tingin ko walang gulo eh. Pati sa amin walang aalma. Yun ay napakasimple. That is a right given by the Constitution. Pero hindi. It's a very simple question to vote as one, but it is full of hidden meaning, and it will open a Pandora's box that we can no longer come out from. So, yun lamang po, Madam Chair. I just want to put for the record, we have not categorically said no to amendments to the Constitution. As a matter of fact, I met with the President, and he said, let's discuss the economic provisions and stop this PI. He told me this yesterday, and I'm saying this for the record again. I gave that speech in Congress as a personal and collective privilege, but I'll say it again. The President said, stop this PI, it's getting out of hand, and focus on discussions on the floor on how we can improve the Constitution through the amendments to the economic provision. Madam Chair. Madam Chair, point of order. Yes, thank you very much. I listened Senator intently to the Escudero. distinguished chairperson when she enumerated the basis for this inquiry, which is basically PI. While I know this is a spirited debate that has been going on between the House and the Senate, and we have 2 excellent debaters here in the person of Congressman Marcoleta, Senator Bato, and SP Zubiri. This will have its proper time at another inquiry and meeting so that we can focus on the witness and also our numerous resource persons who took the time out to be with us this morning. With the indulgence, of course, of my dear colleague and friend, Congressman Marcoleta. I agree, Madam Chair. So, ang tinatanong ko lang po na kung meron tayong ma-stipulate, sapagkat totoo naman hindi pa tayo nag-meet as a constituent assembly. That is a fact. From all the invitations we had given to the Senate, wala pa pong nangyari doon. Ito po yung totoo. Pag-usapan natin. So, maaring ngayon po mangyari na. Pero ang sinasabi ko, for the longest time, the hands were extended to you to meet with us on a constituent assembly. Yung mag-usap lang tayo. And then pag-usapan natin kung voting separately or voting jointly. But let the process to proceed. Yung mag-meet lang tayo. Napakaganda na po sigurong simula yun. Thank you. Mr. Senate President, Madam Chair. Thank you po. Thank you, Congressman Marcoleta. Well taken. We will certainly consider that at the earliest possible opportunity. In the meantime, if you will allow me to proceed to the witness na nakapag-oath nung nasa kabilang kwarto, eto nga, may idadagdag ka pa. Sabi mo, ang ginagamit na pangalan yung Pangulo, na laging sinasabi, ang utos ng kaya daw may deadline pa. Tama po ba? Opo. Okay, may idadagdag ka pa ba? Wala na po. Wala na po. Okay, maraming salamat. At mawalang galang, pwede ka nang umalis, pero mawalang galang. Bago po tayo pumunta sa pirma, may 5 witness, mabilis lang. Mabilis lang po, taga Bukidnon, para ipaalam sa lahat na ito ay ginaganap sa buong kapulungan. Hindi lamang dito sa Luzon, kundi hanggang sa Mindanao, kinalat talaga itong mga form na ito. So maraming salamat sa ating testigo at tawagin natin yung mga taga Bukidnon.
sa Congress. Dalawang pieces of document ang pinapirmahan sa amin. Ang isa, ipapasa daw sa Congress, ang isa ipapasa sa Comelec. Yes po. Yan ang sabi nila. Oo. So in exchange, anong ipapromise niyo sa mga tao na pipirma? Wala, ignon lang na mo nga sa Comelec, kay ipasa sa Comelec o ipasa sa Congress. Ano? Kayo na nagpapapirma, anong natatanggap ninyo? Katurang kuan, 1.5 ang adlaw. Dayon Ilang araw kayo nagpaikot? wala gay minog isa ka adlaw kay na kuan manggod to sa kapitan na bulabog ba na Nabulabog? nasuko ang kapitan gipa-stop. Gipa-stop ni Kapitan. Oh, Sinong kapitan nyo? si Kapitan Alex Salbanya. Bakit daw pina-stop niya? Kay wala daw nag-agi sa barangay. Kayo hindi dumaan sa barangay kaya pina-stop niya. Very good, Kapitan. Congratulations for making that move. Pero kayo nakatanggap kayo ng 1.5 para Opo. umikot. Galing Opo. doon sa 2 tao na yon na binanggit Opo, mo opo. kanina. Opo. So, wala kayong pinapromise sa mga AX o tupad? Wala. Ikaw, hindi kayo pinapromisan? Wala. Ang promise lang is 1.5 every day. Opo. Iyon lang po. Okay, thank you. Ha? Sinong nakapag-advance sa inyo ng 3,000? Bali po ang binigay sa amin 1.5 po a day, tapos in advance po yung isang araw, bali 3,000 po yung natanggap namin. Magkano? 3,000 po. So, 3,000. Opo. So, naka-advance ka ng 1.5, naging 3,000 na natanggap mo. Yes po. So imagine, Madam Chair, no? Imagine ilang libong barangay yan sa buong Pilipinas kung pangako nila ay 1.5 per person. Nako, hundreds of millions of pesos siguro pinag-uusapan natin dito. Hindi to ordinaryong taong pasimuno nito. Maraming pera. So, daghang salamat sa mga taga-Bukidnon. Saludo ko sa inyo. Saludo Madam ko Chair. sa baruganan ninyo. Follow-up question. Ay, with the indulgence of Senator. Tanong muna ako sandali. Okay po, Madam Chair. Binigyan ba kayo ng ID nito? Change Philippines? Itong ID nito, nung pamilyar sa inyo ito, nakita nyo? Binigyan po. Change Philippines. Yes po. Ano daw purpose nito? Bakit kayo binigyan ng ganitong ID? Sabi yung baguhin daw yung economic. Baguhin ang economic. Economic man yung sabi nila nga. Tapos hindi yung tinanong nga, di ba? Wala mo nagisisi ha, pero dapat giputanan ninyo. Economic, baguhin ang economic, tapos ang laman sa petisyon, political amendment na magbubuto ang Kongreso as one. So yun nga, ipasabot lang ko lang sa inyo na gilad na mo, you're being fooled. Economic kuno ang babaguhin, tapos political yung nakalagay sa petisyon na i-amend yung provision ng konstitusyon na magiging voting as one ang Senado at Kongreso. So yun lang, maraming salamat ha. Thank you. Meron pang gusto magsalita sa inyo? Bago ko i-turn over kay Senator Risa. Meron pang gusto magsalita? Ay, ito, sige. From Dangkagan, Bukidnon. Doon naman sa amin, kami talaga yung unang pinuntahan, mga around 7:30 ng umaga. Doon kasi kami, pag umaga, doon kami sa area, bali, sa sakahan ba. Tapos, may biglang dumating na naka-5 motor, naka-complete gear. Akala namin mga riders lang ba. Tapos, mababa sila sa tapat ng bahay. Ang sabi na, ito na ba daw yung huling bahay sa Purok? Sabi ko, oh, wala nang bahay doon kasi boundary na sa ibang bayan. Tapos bumaba sila, may dala itong mga firm. Sabi, pwede magpa-pirma. Tanong ko, ano naman nga pirma yan, sir? Sa ano, para daw to sa pagbago sa mga batas ko, no? May batas ko na babaguhin. Yeah. Sabi ko, kasi, ano, makatumingin naman ako sa mga Facebook. Makita ko kasi yung ano ba, yung magtapos pirma bigyan. Sabi ko, baka patapos itong pirma may ayuda. Sa hindi, iba to sa amin.
Yan ang sabi nila. Tapos, iningi ko yung form. Pwede basahin. Sabi ko, pwede basahin, sir. Tapos, binigyan niya ako ng form. Yung nabasa ko lang dito, yung about sa petisyon. Biniro ko lang na tanong nga, baka anong petisyon to? Ka Marcos ba to? Ka Duterte? Tapos, tumawa lang sila. Tumawa lang sila, sir. Diyan ang sabi nila, sige na sir, pirma ka na. Sabi ko, hindi talaga pirma ni sir, kay baka kung ano sa Bisaya pa, baka maipit mi ani sir. Sabi ko sa kanila. Tapos nabanggit din sila na about sa Chatcha ba yun? Na yung isa-submit na nila. Sabi ko, kung gusto nyo ng maraming pirma sir, doon lang tayo sa barangay. Maraming tao doon, saka nandun yung kapitan. So wag na, hindi na kailangan doon. Tapos tinanong ko na, nga, taga saan kayo sir? Hindi sila nagsalita, ayaw lang sagutin. Pag magtanong sila, tatanungin ko naman sila, parang naano sila ba? Na parang hindi sila kasi may narinig, sa kanila kasi, nag-usap kami kagabi nga, sa kanilang briefing, kapag yung tao na magpirma, kapag marami ko nung tanong, iwan na. Sa kanila. Kaya naisip ko gabi, kaya pala, doon sa amin, marami kasi akong tanong, kaya hindi na nagtagal, umalis na. Wala talaga, hindi ako pumirma. Very good. Salamat sa yung mga sagot. At Madam Chair, may I move that we subpoena yung 2 tao na sinabi kanina na nagbibriefing sa kanila. Ano yung pangalan, ma'am? Sino yung 2 tao? Si Adonis Ragasi yung isa, sir. Adonis Ragasi. May alam kang address? Asang address? Sabi lang niya, taga Cagayan de Oro daw siya. Cagayan de Oro. And sinong isa? Si Adonis Bong Gonzales. Adonis Taga Bong Gonzales. Davao. Taga Davao. Yes po. Can we subpoena? We have a second hearing to be held in Davao. So, walang rason itong kung taga Davao ito, taga Cagayan de Oro na hindi mag-attend. We will ask the assistance of the Philippine National Police para malocate itong mga tao na ito at mabigyan ng subpoena. Salamat.